What's up mga Lords? Ngayon ang ating pag-uusapan sa video natin ito ay ang PBE Quarterfinal Series Best of 3 sa pagitan ng Meralco Bolts versus Barangay Ginebra San Miguel Converge versus Rain or Shine Elas 2 Painters. So yung prediction natin dito mga Lords at saka game preview. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking munting YouTube channel, humingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat. So maaga nga mga Lords nagtapat ang dalawang independent team. Sa katunayan ng mga Lords, narito na yung schedule ng magiging labanan ng Converge at saka Rain or Shine Elas 2 Painters. So napaka-exciting ang magiging laban ng dalawang independent teams na itong mga Lords na maagang nagharap dahil sa magkaibang klase ng coach ang ating matutunghayan. Ang isa nga mga Lords dito ay yung mahinahon lamang. So itong si Coach Atienza, at isa naman ay prangka at matapang. So itong si Coach Ying Yao. Ngayon mga Lords, asahan natin na yung magiging laro ng dalawang kupunang ito ay mabilis yung magiging tempo nga nila dito, dahil alam natin na itong dalawang kupunan ito ay gustong gusto yung takbuhan yung laro nila dito. Sa katunayan nga mga Lords, ang Rain or Shine ay pangalawa sa fast break points na mayroong average na 14.4 per game. At nasa pang-apat na pwesto naman itong Converge Fiber Excels dito sa liga na mayroong average na 13.4 per game din. Kaya expected natin mga Lords yung high tempo ng laro dahil sa mga transition offense na gusto nitong kupunan. So ngayon mga Lords, yung X factor para sa Converge ay kung dodominahin ng Converge Fiber Excels big man yung painted area. Ito yung magiging X factor sa kanila dahil ito yung nakikitang kakulangan ng dito sa Rain or Shine Elas 2 Painters ay yung kay Coach Ying Yao. Kaya nga naghanap sila ng pangtapat sa mga big sa PBA like John Mar Fajardo, kaso nga nalaglag na nga yung SMB. Kaya ngayon mga Lords, nakafocus nga itong si Coach Ying Yao dito sa dalawang Justin at saka dito sa import ng Converge Fiber Excels dahil itong Converge mga Lords, sa katunayan dominante nga ito pagdating sa painted area. Patunay dito mga Lords yung kanilang 47.7 points sa loob ng painted area. Ito yung average nila mga Lords, at saka mayroon silang 52.6 points sa 2-point shot every game ito mga Lords. So ganun katindi itong Converge pagdating sa painted area. So may tira din naman itong mga Lords sa tres dahil nandyan si Alex Stockton, itong si Jordan Hidding, at maging itong si Shuni Winston at iba pang mga player na si Santos. So marami pa itong mga Lords na tumitira sa labas. So hindi lang sa loob ng painted area yung kalakasan nito. Bagamat sinasabi natin mga Lords na malakas ito sa painted area dahil dito sa mga big man. Ngayon mga Lords, ang magiging X factor naman para dito sa kupunan ng Rain or Shine Elas 2 Painters, ito nga yung sinasabi sa source mga Lords na itong si Adrian Nocum. So itong si Adrian Nocum mga Lords ay patuloy ang pag-angat ng laro nga nitong bata na to dito sa Rain or Shine Elas 2 Painters. Kaya dito mga Lords, siya yung nagiging epicenter ng kalakasan nitong Rain or Shine Elas 2 Painters dahil sa kanyang athleticism at ang kanyang kaya siyang makapagbigay ng puntos para sa kalaban kahit sa anong pamamaraan. Sa katunayan, nag-average siya ng 13.9 points, 4.3 rebounds, mayroon siyang 2.9 assist at 1.4 steal. Ngayon mga Lords, puntahan naman natin yung pangalawang paghaharap naman. Ito naman yung Barangay Ginebra San Miguel kontra dito sa Meralco Bolts. So itong kupunan naman mga Lords, hindi na ito bago para sa isa't isa dahil madalas nga ito nagkikita nga sila sa playoffs, lalong-lalo na sa finals. Ilang beses na ito nagkaharap. Ngayon mga Lords, ang concern ng Meralco Bolts kung makakalaro nga yung kanilang import na si Akil Mitchell dahil sa bandang huli ng elimination round ng mga Lords ay hindi nga nakalaro ito dahil sa mayroong itong iniindang injury. Ito yung kanyang back spasm. So ito, pag hindi nga ito nakapaglaro mga Lords na itong si Akil Mitchell para dito sa Meralco Bolts ay malamang madudumina sila dito ng Barangay Ginebra San Miguel. Dahil alam naman natin mga Lords, ang Barangay Ginebra San Miguel mas lalo itong magiging matinik pagdating sa playoffs na. So sa pagpapatuloy ng mga Lords ng rivalry ng dalawang kupunang ito, ang maganda dito sa Ginebra sa nakikita natin ay magandang depensa ang kanilang
ginagawa dito sa PBA Commissioner's Cup. Katunayan nga mga lods, sila yung mayroong pinakamababang score na ibinibigay sa kalaban na which is 90.8 average lang ito mga lods. Pero itong Bolts naman ng mga lods ngayong conference ay more on offensiva sila, averaging 101.1 per game ang kanilang naitatala kumpara naman sa 98.5 per game para dito sa Ginebra. Pero ang main concern dito nga mga lods ay itong depensa ng Meralco Bolts, dahil medyo maluwag nga sila at nabibigyan nila ng 101.4 per game ang kanilang nakakalaban. So ang X factor dito para sa Barangay Ginebra San Miguel mga lods sa itong mga shooter nila, kapag nag-click nga itong shooter nila, dahil itong sa 3-point shot, itong si Abarientos ay mayroon tong 42.9%, si Brownlee mayroong 38.5%, si Holt mayroon 37.3% mga lods, at si Ahan Misi mayroon 36.4%. Pag ito ay nag-click yung kanilang 3-point shot, ay tapos na dito mga lods itong Meralco Bolts. So para naman dito sa Meralco Bolts, ang nakikita magiging X factor para sa kanila ay itong si Newsam at saka itong si Bong Quinto. Most especially itong si Bong Quinto nga mga lods, dahil kapansin-pansin na bumaba yung production nga niya dito. So kailangan nga niya dito mag-step up para mabigyan ng magandang laban itong Barangay Ginebra San Miguel at saka Meralco Bolts. Isa pa dito kung paano nila i-stop itong mga big man ng Barangay Ginebra San Miguel. So dito mga lods, sa tingin natin mananalo dito yung Barangay Ginebra San Miguel sa Game 2. So maraming salamat. Kung mayroon kayong mga komento at suggestion dito sa ating panibagong PBA updates, i-comment nyo lang dyan sa baba mga lods at ating niyang pag-uusapan. So para dito naman sa Converse mga lods, sa tingin natin yung prediction natin, Converse din ang mananalo sa laban sa Game 3.